maging maganda ang ugali, no? Pero sa iglesia, maging iba tayo, no? Gaya nga ng sinasabi sa banal na kasulatan, mga iba kayo ng pag-iisip, di ba? Pag-iisip na kung ano ang meron ng Panginoong Kristo, yun din naman ang maging pag-iisip natin. So bilang mga anak, titingnan natin, pag-aralan natin ito. Ang mabait na anak ayon sa Biblia. Magtatanong lang ako muna ngayon, para sa mga magulang. Ano ang batayan ninyo ng mga magulang na ang inyong anak ay mabait? Ha? Ano ang batayan ninyo? Ano ang batayan ng mga magulang? Tingnan natin. Doon may nagsasalita doon. Sister Lynn. Narinig kay boss ni Sister Lynn, nagsasalita ron. Ano ba batayan mo na ang iyong mga anak ay mabait? Pagsunod sa magulang. Pagsunod sa magulang. So, isa sa batayan yan na mabait yung inyong anak. Ano pa? Ha? Si Sister Nenet. Ano kaya batayan mo mabait si Junet? Communication. Communication. Okay? Maraming salamat. Meron pa gusto na magot? Sister Lorena. Noon po, masasabi kong ang bait ng mga anak, yung lalo na pagsamba, kasama ko sila, maliit pa lang hanggang sa lumaki. Mabait pa rin naman sila ngayon, kaya lang, ang bait nila ngayon, iba na yung bait nung nagka-edad na. Sa totoo lang, kasi wag maging plastic na magulang. Mabait sila bilang anak sa magulang. Mahal na mahal nila kami ng tatay nila. Lahat ginagawa nila para sa amin. Kaya lang, kinalulungkot ko, yung bait na hinahanap ko, iba eh. Okay. Iba, hindi lang yung para sa magulang eh. Iba kasi yung mabait na anak sa magulang, babait na anak na para sa Panginoon Diyos. Ang nakakalungkot, pag nagkakaedad ang mga anak, naiiba yung nila sa pananampalataya. Nung maliit, kasama mo sila. Nung lumaki na, medyo hindi na ganong kasama. Okay. Maraming salamat. So, talakayin naman natin isa-isa yun. Ano? Ngayon, pangalawang tanong, bakit mahalaga yung pagiging mabait na anak sa magulang? Bakit mahalaga yun? Sister Blessy, bakit mahalaga ang pagiging mabait na anak? Bakit mahalaga yung pagiging mabait na anak? Yun ang nagpapakilala din kung gaano o kung paano pinalaki ng magulang yung kanilang anak. Yun ang refleksyon. Pag ang anak mo mabait, yun lang ang refleksyon kung anong magulang ka. Kung napalaki mong mabait yung anak mo, ibig sabihin, ikaw ay isang magulang na napalaki ng mahusay, naturuan ng tama yung mga anak. Yun. So, pagka gano'n napalaki mo, wala kang sakit ng ulo. Diba? May kahalagahan nun. Sa mga anak, tinanong natin mga magulang, sa mga anak naman, paano ninyo may papakita sa inyong mga magulang na mabait nga kayong mga anak? Sister Junet. Sa pagpapakita po ng respeto po. Respeto. Tama. Si kapatid niya, Liana. Paano mapapakita na mabait yung anak sa iyong mga magulang? Sa pagsunod po ng mga tinuturo po nila sa atin habang pinapalaki po nila tayo. Ayan, sa pagsunod. So, maraming salamat. So, yun, no? Sa paraan ng pagsasalita, pakikinig doon sa mga payo ng magulang, pagbibigay ng malasakit, oras sa mga magulang, pagpapakita lang yun na nandoon yung
yung pagiging mabait ng isang anak. Ngayon, ano naman yung dapat gawin ng mga magulang upang maging mabait ang kanilang mga anak? Ano kaya dapat gawin ng mga magulang? Ha? Taas ng kamay si Sister Lorena. Ano ang dapat gawin ng mga magulang para lumaking mabait yung kanilang mga anak? Una po sa lahat, lagi pong ipapanalangin ang mga anak sa Panginoon Diyos. Yon. Na patnubayan sila, na lumaki silang mabuting anak, maging mabuting lingkod ng Panginoon Diyos. Yan, maraming salamat, Sister Lorena. So ngayon, tatalakayin na natin yung ating paksa ngayon. Magbigay muna tayo ng ilang mga halimbawa sa banal na kasulatan na talagang mga anak na naging mabait sa kanilang mga magulang. So alam naman natin, yung kasaysayan ni Jacob at ni Jose, di ba? Noong panahon na nagkaroon ng malaking kagutuman doon sa lupain nila Jacob, na si Jose naman nasa Egypt, kinalinga niya ang kanyang magulang, ang kanyang mga kapatid. Di ba? Pinakain niya. Iniligtas sa kamatayan sa kagutuman. So isa sa pagpapakita ng pagmamalasakit, pagmamahal, pagiging mabait na anak, itong si Jose sa kanyang magulang. Si Ruth and Naomi, di ba? Si Ruth, hindi naman siya anak talaga, manugang lang siya, no? Pero ipinakita niya yung kanyang pagmamahal dun sa kanyang biyanan. Di ba? Hindi niya iniwan yung kanyang biyanan. Alam niya, nag-iisa na lang ito dahil yung si Naomi, meron dalawang manugang, isa na nga si Ruth. At yung isa, pares naman pinauuwi ni Noemi yung dalawang manugang niya kasi pares nang namatay yung anak ni Naomi. Wala na kay mga anak ko, namatay na. Kaya kayo, pwede na kayong umuwi sa inyong mga magulang. Pinauwi na niya. Yung isa umuwi. Si Ruth, hindi umuwi. Kung saan ka kaparoroon, doon ako doroon. Kung sino yung Diyos mo, yun ang aking magiging Diyos. Ganun ang pagmamahal ni Ruth kay Naomi. Di ba? Siya ang naghahanap buhay. Matanda na yung si Naomi . Siya ang namumulot noong mga nahuhulog na trigo doon sa bukirin ni Boaz. Kumbaga siya ang naghahanap buhay para mabuhay silang magbiyanan. Kahit na hindi niya tunay na magulang yon, biyanan lang niya, pero nandoon yung pagiging mabait niya bilang anak, bilang manugang kay Naomi. Yun ay ipinakita ni Ruth bilang isang manugang na itinuring niyang talagang nanay itong yung kanyang biyanan. Ngayon, tingnan din natin yung mga katangian ng mga mabait na anak. Ano nga ba yung mga katangian ng mabait na anak? Una, ano ang mga katangian ng mabait na anak? Masunurin, obedient. Pakibasa nga po. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ina, na siya ang unang utos na may pangako, upang yumaon kang mabuti, at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. Ayan, yung pagtalima sa iyong mga magulang. Hindi yung masuwayin. Alam mo na, mga kabataan ngayon, di ba? Kuminsan, nandoon yung tawag doon sa paking, Pagka inutusan, parang walang narinig. Di ba? Hindi agad susunod. Teka lang, pamaya na. Di ba? Ganun ang kabataan Kabataan ngayon. Hindi tulad nung araw kung ikukumpara natin na ibibida ng ating mga magulang, ng ating mga lolo, lola, noong panahon na yon, ibang-iba ang panahon ng kabataan noon. Pero ngayon, mapapansin natin, napakalaki ng pagbabago. So kaya natin bina-Bible study itong pagiging mabait na anak. Para matularan ng lahat ng mga anak
na maging mabait, masunurin sa kanilang mga magulang. So yung pagiging masunurin, nangangahulugang kusang loob na pagsunod sa tama at doon sa may otoridad. Yun ang mga magulang. Kinakailangan yung pagsunod. Hindi ito ginagawa dahil natakot na paluin o sa pilitan. Hindi eh. Ginagawa itong pagsunod dahil sa pag-ibig. Dahil sa pagmamahal. Hindi ang anak ay susunod dahil natatakot na mapalo. Kundi nandoon yung pagmamahal, yung pag-ibig. Dahil meron siyang paggalang sa kanyang mga magulang. Parang makita natin si Samuel, noong siya ay nakahiga na, kumo siya pinalaki ni Propeta Eli dahil si Samuel dinala noong kanyang magulang ni Ana sa templo para doon ang lumaki. No? Kasi hiniling lang ni Ana yun sa Diyos para magkaanak siya, ibibigay niya sa Diyos. Kaya noong dalhin na niya sa templo, si Eli na nagpalaki dito, si Propeta Eli. At noong natutulog si Samuel, meron siya narinig na tinig. Samuel, Samuel, bumangon siya. Punta siya kagad doon sa kwarto ni Eli. Bakit niyo po ay tinawag? Hindi kita ay tinatawag. Matulog ka ulit. Pangalawa, may tumawag ulit sa kanyang pangalan, Samuel, Samuel. Tayo na naman siya. Punta ulit siya kay Eli. Pero sabi ulit ni Eli, hindi kita tinatawag. Sige, bumalik ka na ulit sa pagtulog mo. Pangatlo, ganun ulit. May tumawag ulit sa kanya na Samuel, Samuel. Punta siya ulit kay Eli. Nalaman na ni Eli na tinatawag ng Diyos si Samuel. Kaya anong sabi ni Eli? Sige, pagka tinawag ka ulit, may tumawag sa pangalan mo, sabihin mo lang, narito po ako, Panginoon. Ano po ang sasabihin ninyo? Kaya nung bumalik siya, ganun nga ang nangyari. So, ibig lang sabihin, andun yung pagsunod isang tawag lang, nung marinig niya yung tinig na Samuel, Samuel, punta siya kagad kay Eli. Pero ngayon, ilang tawag na, kuminsan, di ba sa mga anak, nakakasampung tawag ka na, hindi pa lumalapit. Pamaya na, teka lang, lalo na ngayon, may mga gadgets, ayaw pa abala. Di ba? So, pinakita lang natin yung pagsunod, pakikinig, doon sa pagtawag, no? Na dapat talimahin ng mga anak. Parang sa isang traffic rules din. Kung halimbawa, makikita natin yung mga traffic rules, mga lights, ano? Pag ba go ang mga sasakyan, lalakad ka ba ron? Tatawid ka ba? Hindi. Nasasagasaan ka. So may tamang panahon para doon sa pagtawid. Diba? So ganun din naman, ganito rin yung buhay bilang isang masunuring anak. Sumusunod doon sa gabay, doon sa patakaran, na umiiral, pinaiiral ng magulang, lalo na magulang sa Panginoon. Kaya ligtas yung maayos yung kanyang pamumuhay. Susunod. Pakibasa. Sinisiyasat ang kanyang lakad. Examine his ways. Pinaniniwalaan ng musmos ang bawat salita, ngunit ang mabait ay tumitingin mabuti sa kanyang paglakad. Yan. So, nandoon yung tinitingnan niya yung bawat kanyang lakad. Iniisip niya, ito bang gagawin ko? Tama? Di ba? Titingnan niya muna kung magkakasala ba siya, gagawin ba niya itong tamang, kung makasasama sa kanya, gagawin ba niya? Kaya yung katangian yun, nangangahulugan na yung isang tao ay maingat at maayos sa kanyang pamumuhay. Hindi basta sumusunod sa gawi o uso, kundi pinag-iisipang mabuti ang bawat hakbang, salita at kilos. Ang mabait ay hindi lamang mabuti sa salita, kundi pinapakita ang kabutihan sa kanyang mga gawa at kilos sa araw-araw. Kaya napakahalaga nun, no? Na laging
Siya sa atin muna, pag-aralan mo muna, tama ba'y gagawin ko ng isang anak? Kung alam niya makasasama, huwag na niyang ituloy. Kung makabubuti, gawin niya. Yun ang sinasabi naman sa banal na kasulatan. So isipin din yung ganitong mga bagay. Susunod, may paggalang, respectful. Igalang ninyo ang inyong mga magulang. Yun lang pala, no? Kaigsi, ano? So, igalang ninyo ang inyong mga magulang. Paano ang paggalang sa mga magulang? Yung bang sasagot ng pahiyaw? Di ba? Sasagot ng pabalang-balang? Yung ba'y paggalang? Hindi. Kawalang respeto yung ganon. So, ang kailangan talagang may paggalang sa pamamagitan ng salita, ng tono ng pagsasalita, at ng kilos. Hindi ka nga kumikibo, no? Padabog ka naman. Asa yung paggalang doon? Di ba? So, doon sa kilos, sa salita, at sa gawa, kailangan makita yon sa isang mabait na anak. Nandoon yung paggalang. Hindi siya magiging bastos, palaban sa kanyang mga magulang. Di ba? So doon may ipapakita yung paggalang, pagmamahal sa ating mga magulang. Ang paggalang ay nakikita sa paraan ng pagsasalita at pakikitungo sa iba. Kung sa banal na kasulatan, ganoon din, di ba? Maraming talagang nandun yung paggalang ng mga anak sa kanilang mga magulang. So na binigay natin, si Jose, no? Marami pang iba na talagang naging magalang sa kanilang mga anak. Kasi dalawang paraan din yung pagsagot eh. No? Kapag kuminsan meron wikang kabataan na inuutusan ng magulang, ngunit kung sasagot siya ng pasigaw at may reklamo, nawawala yung respeto at paggalang. Yung isa naman, kung sasagot siya ng mahinahong may po at opo, ipinakikita niya yung respeto at paggalang. So kinakailangan yung pagsunod, pagtalima talaga, na may mahinahon at may pagsagot din. Kung minsan nawawala na yun. Po at opo, nawawala na sa mga bata. Di ba? So napakahalaga nun. Meron pa nga mga magulang na pagka nung araw, di ba? Pagka talagang may narinig na ganun, tinatampal yung bibig eh. Ngayon, lalabanan ka na ng bata. So hindi dapat mangyari yon sa ating mga anak sa loob ng iglesia. Ano pa yung mga katangian bilang isang mabait na anak? Mapagmalasakit, compassionate. Ngunit kung sino mang babaeng bao ay may mga anak o mga apo, magsipag-aral ang mga ito ng pamamahalang may kabanalan sa kanilang sariling sangbahayan at magsiganti sa kanilang mga magulang, sapagkat ito'y nakalulugod sa paningin ng Diyos. Dadapwat kung sino man ay hindi nagkakandili sa mga sariling kanya, lalong-lalo na sa kanyang sariling sambahayan, ay tumanggi siya sa pananampalataya at lalong masama kaysa hindi sumasampalataya. Yan, yung pagmamalasakit. Ang mga magulang hindi mananatiling bata eh. No? Magkakaedad yan, tatanda yan. Dumarating sa panahon na wala na siyang kakayahan sa kanyang sarili. Sino ang kanyang magiging kaagapay? Sino ang kanyang magiging katulong? Ang kanyang mga anak. Di ba? Napakasakit naman nung marami kang anak pagkatapos wala man lang kumandili sa iyo nung pagtanda. Bababayaan ka. Di ba? Masakit yun. Pero itinuturo ng banal na kasulatan na ang nakalulugod sa paningin ng Diyos, yung gumanti ang mga anak sa kanilang mga magulang sa katandaan nito. Kung papaanong nung ang mga bata ay maliliit, lahat ng paraan ginawa ng magulang, maibigay sa kanilang mga anak dahil siya ang may kakayahan. Ang mga bata, wala pa. Ibinibigay lahat ng pangangailangan ng mga anak. Darating yung panahon, magkakabaliktad. Diba? Kailangan naman ng mga magulang ang kanilang mga anak upang sila ang siyang sumuporta at tumulong
Hindi lang sa material, kundi yung pagmamahal, pag-aaruga sa kanilang mga magulang. Yun yung mga katangian ng isang mabait na anak. Ano pa? Marunong makinig, God listener. Anak ko, dinggin mo ang turo ng iyong ama at huwag mong pabayaan ang kautusan ng iyong ina. Sapagkat sila'y magiging tali ng biyaya sa iyong ulo at mga kwintas sa ligid ng iyong leeg. Yan. So, marunong makinig. Yun ang kuminsan na nawawala ngayon sa mga kabataan, di ba? Yung hindi pinapansin yung magulang. So, iutos naman sa banal na kasulatan kailangan talagang maging marunong makinig. Ang pagiging marunong makinig ay tanda ng karunungan at pagpapakumbaba. Ang taong nakikinig ay handang tumanggap ng payo at pagtutuwid. Hindi agad sumasagot o nakikipagtalo. Ang pakikinig sa turo ng ama at ina ay parang putong ng biyaya at kwintas na nagpapaganda sa buhay. Ang payo ng magulang at nakatatanda ay hindi pabigat, kundi pagpapala. So yun ang dapat isa sa maging katangian ng isang mabait na anak, marunong makinig sa kanilang mga magulang. Pagka sinaway, kasi minsan mayroon magpapaalam na nagtatanaw ng magulang hindi mabuti ang kapupuntahan nito, babawalin na. Pero kung minsan ang anak makulit, ipipilit yung kanya, kaya anong nangyayari? Bigla, merong mangyayari hindi maganda. Kaya doon, sinasabi ng magulang, yan na nga ba'y sinasabi ko Diba? Kaya ayaw kang payagan Hindi ka kasi nakinig Kung nakinig ka lang sa akin, hindi ka napahamak. So kinakailangan talaga yung marunong makinig ang mga anak. Kasi wala namang magulang na nagnais na ang kanyang mga anak ay mapahamak. Di ba? Ayaw ng mga magulang yan. Gusto lagi ng magulang, mga mabubuting bagay ang mangyari sa kanyang mga anak. Parang, ngayon lagi nandun sa, ng tenga ng mga bata? Headphone, earphone, di ba? Pagka pinapayuhan, magsusuot ng, para hindi marinig. Ganyan mga kabataan. Hindi dapat ganun. Dapat handa kang makinig. Parang, kung nagsuot, parang sa lalabas ka, kung meron kang headphone, hindi mo naririnig, meron ng, tatawid ka ng kalsada, may paparating pala, hindi mo narinig yung ugong ng sasakyan. Nabangga ka. Sa Manila, sa tren, di ba? Maraming nakaladkad ng tren kasi hindi na nila naririnig, meron palang tren na parating. Bakit? Ano ang dahilan? Merong headphone o earphone sa tenga, hindi na nila narinig na merong paparating na tren. Patay. Ganun din naman pagdating sa pagpapayo ng magulang sa kanilang mga anak. Ang mga anak dapat maging bukas ang pakinig, pagsunod, pagtalima sa kanilang mga magulang. Yun ang dapat na gawin ng mga anak. Ano pa? May karunungang mula sa Diyos, has wisdom from God. Ngunit ang may karunungang mula sa Diyos, una sa lahat, ay may malinis na pamumuhay. Siya'y maibigin sa kapayapaan, mahinahon, mapagbigay, mahabagin, at masipag sa paggawa ng mabuti. Hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari. At namumunga ng katwiran ang binhi ng kapayapaang inihahasik ng taong maibigin sa kapayapaan. Ayan. So, kinakailangan ang mataglay ng isang lingkod ng Diyos, no? Yung karunungang mula sa Diyos. Di ba? Kasi, maging matalino ka man sa sanlibutan ito, pero wala sa iyo yung moral values, wala sa iyo yung kagandahang asal, baliwala yung talino mo na yan. Di ba? Aanihin mo yung pagiging matalino kung isa kang sakit ng ulo sa iyong magulang. So kinakailangan, una, kaya nga yun yung unang itinuturo sa tahanan, di ba? Yung pagiging mabait na anak sa tahanan. Doon nagmumula. Kaya ang mga magulang ang siyang unang teacher, guro ng mga bata.
sila ang pagmumulan ng kabutihang asal ng kanilang mga anak. Kaya ibig sabihin, yung tunay na karunungan ay hindi lamang talino o mataas na pinag-aralan. Ito ay nakikita sa malinis na pamumuhay at mabuting pakikitungo sa iba. Ang tunay na may karunungan ay ang marunong makinig, handang matuto, at may pusong nagpapakumbaba. Hindi nasusukat ang talino sa dami ng alam, kundi sa kababaang loob at tamang pag-uugali. So yun yung tunay na may karunungan mula sa Diyos. May pagsunod sa kanyang mga magulang. Hindi nasusukat doon sa mga academic, no? Achievement mo sa school. Hindi yun eh. Kundi yung pagkatao mo. Anong uri ng pagkatao mayroon ka? Mabuti ka ba? Matalino ka nga, barumbado ka naman. Diba? Walang silbi sa Diyos yun. So kinakailangan, yung karunungan mula sa Diyos ang mataglay ng bawat isa sa atin. Hindi lang ng mga anak, kundi lahat tayong mga anak ng Diyos. Yung karunungang mula sa Diyos, ang siyang mataglay natin. Sunod. Tulad ni Kristo na naging masunurin sa kanyang Ama, magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman at palibhasay nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan sa krus. Yon. Ang Panginoong Kristo, anak siya nung Ama, ng Diyos Ama. Anak siya, naging masunurin. Tulad din natin, tayo rin. No? Anak, tayo may kani-kanyang mga magulang, maging masunurin din tayo sa ating mga magulang. Kung paano si Kristo naging masunurin sa kanyang Ama hanggang kamatayan, gayon din naman tayo bilang mga anak sa ating mga magulang. Lalo na, mga anak din tayo ng Diyos. Diba? Pinagkalooban tayo ng karapatan na tawaging mga anak ng Diyos. Kaya dapat din naman tayong maging matalaymahin, masunurin, hanggang sa huling yugto ng ating buhay. Yun ay pinakikita, yung pagsunod hanggang kamatayan. At sino o paanong masasabing, sino at paanong masasabing mabait na anak ng Diyos ang isang tao? Sa John 14:21, ang sumusunod sa utos ng Diyos. Ang mayroon ng aking mga utos at tinutupad ang mga yaon ay siyang umuibig sa akin. At ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. At siya'y iibigin ko at ako'y makapagkahayag sa kanya. So yun yung talagang mabait na anak. No? May utos, sumusunod dun sa utos. Tumutupad sa utos. Kahirap nga ng gano'n, di ba? Yung parang inilhen tulad dun sa talinghaga ng Panginoong Kristo, merong inutusan yung dalawang anak. Anak, punta ka sa bukid. Hindi nakinig. Hindi siya pupunta. Yung isang inutusan, ayoko po, pero siya sumunod. Nagbago ng isip, sumunod sa kanyang magulang. So, yung pagsunod, yung pagtupad dun sa kanyang utos. Sasabihin mo, susunod ka, hindi ka naman kumikilos, hindi naman sinusunod yung kanyang utos. Hindi magiging karapat-dapat yon. Kaya, ang sabi, yung tumutupad, yun yung talagang umiibig. Nasabi mong iniibig mo ang Diyos, hindi mo naman tinutupad yung kanyang utos. Sinasabi mong iniibig mo ang iyong mga magulang, pero pagka inutusan ka, hindi mo naman sinusunod. Asan yung pag-ibig? Ang tanda ng pag-ibig ay ang pagsunod. Diba? So, kinakailangan talaga yung pagsunod. Sa utos ng ating magulang at pagdating sa pananampalataya, pagsunod sa Diyos. Kaya, sa madaling sabi, yung love equals obedience in action. May pagsunod, no? May pagtupad doon sa
utos. Yun yung nagpapakita na tunay na may pag-ibig. Parang si Abraham, di ba? Nung inutusan siya ng Diyos na ihandog yung kanyang bugtong na anak na si Isaac kay Sarah. Walang pasubali. Sumunod siya sa Diyos. Diba? Si Isaac naman, walang imik. Sumunod. Hindi niya alam na siya pala ang ihahandog. So nandun yung pagsunod, pagtalima, kahit na may sakripisyo. Kuminsan yung pagsunod talaga mayroong sakripisyo. Hindi ka susunod dahil madali lang yung paggagawa sa iyo. Pagka mahirap na, hindi mo na gagawin. Hindi dapat yon. Kaya yung pagsunod, kuminsan mayroong sakripisyo. Tulad ng pagsunod ng Panginoong Kristo sa kanyang Ama, may sakripisyo siyang ginawa. Tayo rin ganun din. Kuminsan mahirap ipinagagawa, pero magsakripisyo tayo, gawin natin, no? Yung pinagagawa sa atin. Parang doon sa isang nag-aaral sa eskwelahan, gusto niyang pumasa sa pag-aaral, makagraduate, maraming pagsusulit, maraming thesis, lalo na kung kolehiyo, maraming pinagagawa ang mga teacher, pero ginagawa niya kahit mahirap. May sakripisyo sa kanyang pag-aaral, pero anong idudulot nun? Tagumpay sa bandang huli. Pero kung di ka nagsakripisyo, kinatamaran mo, wala. Diba? So kinakailangan din, kuminsan talaga yung pagsasakripisyo. Kaya yung mabait na anak ayon sa Biblia ay masunurin at may takot sa Diyos. Ang pagsunod sa magulang ay tanda ng pagsunod sa Diyos. Ang kabaitan ng anak ay nakikita sa gawa at sa asal, ayon sa Kawikaan 20:11. Ang mabait na anak ay kagalakan ng magulang at kalwalhatian ng Diyos, Kawikaan 10:1. Kaya sikapin nating maging mga anak na masunurin, magalang at may pananampalataya, sapagkat ito ang daan ng pagpapala mula sa Diyos, sapagkat ang mabait na anak sa magulang ay refleksyon ng mabait na anak sa Diyos. Ang mabait na anak ay pagpapala sa pamilya at kaluguran ng Diyos. Yun po yung ating paksa sa